Basta pinarada mo lang yun, sir, ayaw na umandar. Oo, hindi ka po, mandar pa na, igarahe ko pa eh. Oo. Kanina umaga, gagamitan ng yung anak ko, papasok. Ay, ayaw na umandar. Ayaw na umandar. So, meron doon ko lang. Malamigan yun, sir. Akala ko dati, inamstart ko na nga, ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Service kami ni Bossing. Sinundo tayo sa shop. Malapit lang naman. Traffic. Nakakot, malapit na sa bahay. Drive. Oo. Pag namreno ka, nakababad. At na... Pumapalag po. Tug. Ah, Eh ngayon, sabi nung dating muna pa, ano yan, engine support. Oo. Pinalitan na, ayos na wala na yung ganun. Na Naging problema naman, pag sa unang andar, sa umaga, magbabibrate siya, tapos mawawala. Pero meron siyang cold start, sir, yung mataas muna ang minor. Wow, may tapos, pagka kinabig mo noon, yung napakabig ka ng sagat sa manibela, Oo. kanan, babibrate din, tapos mawawala. Ano kaya ang problema nito? Wala naman nakailaw na check engine. Pag napaandar natin, dali natin sa shop kaya. O pag Para ma-check ng... check natin kung ano. Oo. Kaya tinatanong kita kanina kung sa labas lang nakaparada. Kasi sa lakas ng ulan ngayon. Pero nauulan na siya pag naulan. Oo. Kasi yung isa nakasilong. Nakasilong naman pala siya. Umaya kasi napasukan ng tubig eh. Yung mga ilang araw na maulan eh, no? Oo. Makaka- Ang iniisip ko nung magkausap tayo makaka- kanina. Ganun. Pero maganda naman yung Uber niya nung siya kun eh. Nakakaliwa na tayo rito. Dyan. Yan yung Admiral eh, unahan eh. May video. Malapit lang nga pala. Lumubog dito no isang araw ah. Lalim ng baha rito dyan. Dito, sir? Oo. Nabigla sila, biglang lumubog. Nilabas mo na pala. Oo. Ay, ito ng luwego. Galing kami sa yan. Galing. Nating issue na konti. Wala natin yung ano natin. Yan. Sir, try mo nga po i-start, sir. Start ko ah. Oo. Sige, start. Hop! Magaan ah. Buksan mo nga to. Mukhang basa ba? Ayun, basa oh. Ayun oh. Basa to. Sir, basa yung air cleaner ah. Ha? Basa oh. Ayun. Ano kaya yan? Diyan Sana hindi nakahigop. Sana lang, panalangin natin pabuksan mo natin airbags. Pala sakit yan ano? Napatay ko muna ito. Type ka, may alid rin siya. Sige, balutin. Dablot. Basa yung airbags. Tagalin mo ito, jeez. Walang tubig. Ayun, nakapasok sa loob. Sana pag andar nito hindi maingay. Pinarada lang naman to eh. Sa ayaw na umandar eh. Basta oh. Papasok sa air cleaner oh. Ayun oh, pasok oh. Tanggalin mo kagad yung spark plug nito. Ito. Tanggalin mo itong 2G sa gilid. Yari. Ayan o, tubig o. Ang mga boss o. Ay, nako.
Sana lang nakahigop ng marami sa loob. Ayan sir, oh. Sir. Ayan oh, ang tubig oh. Ayan oh, kita mo? Sana hindi nadamihan ng higop. Ninunurin ko kung baka na ano, papatanggal ko agad yung spark plug, palabasin natin. Nangyari tayo. Pinapasok yung maganda naman ng... Ayun oh. Oh. Dami. Nasa bunganga na agad eh. Bakit hindi naman... Nakaparada pa sa loob to? Nasa labas. Ngayon lang mag-uulan siguro. Tapos nito nga isang araw lang, siguro nga ito ano. Hindi naman lagi nasa labas yan kasi pag yung isang sasakyan namin, pag wala yun, lingguhan yan eh. Yan ang nakapasok sa loob. Sana, panalangin natin sir na ito pa tol, tanggalin mo itong dalawang Gs na to. Ay, pala may pandong yan. Panalangin natin. Papatanggal ko agad itong spark plug. Palabasin, paridunduhin natin na walang yung spark plug. Tatapon niya yung tubig. Ay, ganyan lang nangyayari sa mga wigo talaga sir, mga ganito. Lalo pag walang parugahan. Taklob yan. Ano, Sana hindi maging maingay pagka umandar na. Pag naging maingay, alam mo naman, napapanood mo na yan. Pero maganda na andar nito, tulong na lang. Pag umandar na maganda. Kaya ng kamay ito. Punasan mo basahan nito ng bibig. Kailangan mong basahan? Ano, sir? Kahit tissue sir, okay lang. Andito na nga tayo sa Toyota Wigo na papaandar rin natin. Ayan, sinundo pala tayo ni sir sa shop para mapaandar tong kanyang Toyota Wigo. So, cranking lang daw ng cranking kasi ayaw na umandar. Nung nakita nga natin, pagdating natin, nakita natin yung air cleaner niya mga boss na maraming tubig. Tapos nung natanggalan natin yung box, pati throttle body niya, may tubig. Sana lang hindi bumulakto tong kanyang connecting rod. So marami nangyayari dito sa mga ganitong Toyota Wigo. Sabi ko kay sir, i-try namin ipaanda rin. Ngayon, ika-cranking ko na wala yung spark plug. So susubukan natin palabasin yung tubig. Pero alam ko na pa-cranking niya na to kanina bago tayo sinundo. Sige, paridondohin mo sir. Redondo po, redondo. Pa-cranking mo. Yeah. Yeah. Ayan o. Okay. Kung mapapansin yung mga boss, nakatanggal na yung spark plug pero halata mong may sabit yung cranking niya. So try pa rin natin paandarin para mapakita natin kay sir na mapapaandar natin tong kanyang Toyota Wigo. Punuin mo yan sa tag-isang takip. Ayan nga, narinig natin na loose compression talaga pagka kinranking. Kaya ang ginawa namin, nilagyan namin ng langis yung bawat cylinder ng mga boss. Ayan yung paraan ko para mapaandar tong mga ganitong tunog loose compression pagka in-start natin. Tapos basang-basa rin yung spark plug. Try naming linisan kung mapapaandar pa talaga natin. Ayan. So, lilinisan natin mabuti. Tapos, subukan natin paandarin habang nakababad sa langis yung ating piston para iwas kalawang na rin mga boss sa kanyang combustion chamber, no? At saka yung mga liner niya para hindi kalawangin ng tuluyan. Kaya sana lang naagapan natin to. Try nating paandarin kung kayang-kaya pa natin paandarin tong Toyota Wigo. Pagkatapos nating linisan yung spark plug, ayan, pinabalik na kagad natin. Try nating i-start kung mapapaandar pa talaga natin to sa dati niyang spark plug kasi basang-basa mga boss. Sabi ko nga kay sir, pagka hindi talaga natin mapaandar dito, bibili tayo ng panibagong spark plug. Tinry pa rin nating linisin kung kaya pang paandarin ito. Issue na talaga to ng mga Toyota Wigo Gen 1 yan, na pinapasok ng tubig yung kanyang air cleaner. Start natin mga boss. Ang gagawin natin, aapakan natin yung gas. Kunti lang. Stable lang. Hanggang sa mag-react siya. Yan na. Pag nag-react na yan mamaya, andar na yan.
Huwag mo i-chochok ha. Ay siya. Okay, pahinga. Ayan, nagre-react na siya. Ayun mga boss, nakailang cranking na nga tayo, ayaw umandar, no? Kaya nag-decide ako na magpabili kay sir ng bagong spark plug kasi medyo lumang-luma na rin itong spark plug niya at basang-basa pa rin ng gasolina yung kanyang tip ng spark plug. Kaya yun, nagpabili tayong bago. Tapos dinala ko muna sa shop yung kanyang battery para may charge natin. Ayan, tapos sabi ko balikan ko pagkahapon kasi maaga ko kasi pinuntahan to mga bossing. Sabi ko hindi natin na titigilang hindi umandar tong Toyota Wigo niya para malaman talaga natin kung nagkaroon ba ng problema yung kanyang makina dahil sa pagkabasa ng tubig yung kanyang throttle body or baka pinasok na talaga to ng tubig kaya ang hirap paandarin. Pagkahapon nga mga boss ay agad nating binalikan at pagkatapos i-charge yung battery, so try na nating paandarin itong Toyota Wigo. Try again. Start! Dol, alalayan nyo ng kable. Kailangan malakas redondo nito. Aandar na kanina eh. Alalayan nyo ng kable, buksan yung hood. Lalapit ko pa ba? Oy! Nagitik na! Lagitek, sir! Nakapasok, nakahigop yan. Ayan, nakita mo yung andar? Higit na ng maraming tubig. Basta ganyan na andar, sir. Sigurado yan. May sunod-sunod dali dyan. Hindi pa natin masasabi dyan kung lahat o dalawa, isa. Karamihan ito, isa. Dalawa. Pag nag-knocking na ng ganyan yan, sir, wala. Sigurado. Kasi pagbukas ko kanina, talagang ano to eh. Ayan, confirm talaga mga boss na talagang marami-raming nahigop na tubig tong kanyang makina. Hindi na nga marinig yung usapan namin. Ayan, pinaliwanag ko kay sir na nagka-problema yung makina dahil dun sa tubig na pumasok sa kanyang air cleaner. Kung ano lang yung sira, sir, yun lang papalitan natin. Eto, may tatakbo pa naman ito papunta doon. Huwag mo na patagalin, sir. Kasi kakalawangin yung Connecting rod niyan, sir, bumaliktot na. malikot dahil sa tubig. Kaya sa nagkakaroon ng engine knocking. Marita mo yan, sir, pag na, ano natin yan. Tornilyo mo nga yung G, sir. Kaya ko nilagyan ng langis kanina, sir. Kaya ko nilagyan ng langis para hindi kalawangin yung combustion chamber. Wala.
Kung ano yung napapanood mo sa akin, ganito na rin nangyari sa'yo. Lakas. Malakas yan. Babalik na mapit yung ring niya, no? Babalik natin. Basta connecting rod lang nadadali niyan. Ang ano niyan dyan, connecting rod lang. Pero hindi natin kaalam kung ilang connecting rod yung bumalak. Kung dalawang connecting rod. Tapos, yung gasket, yan. Mga panglinis niya. Pwede ko. Yan lang ang ano niyan. Sobrang ingay na ng kanyang makina mga boss, kaya pinag-uusapan na namin ni sir kung saan namin gagawin to. Sabi ko sa shop na lang namin gawin at malapit lang naman dito si sir, taga Las Piñas lang din. Kaya dadalhin niya to sa shop. Papakita ko sa inyo kung ilang connecting rod ang nabaluktot nitong mga ganitong Toyota Wigo na pag nakakahigop ng tubig. Yan. So kaya sa may mga Gen 1, ingat-ingat lang sa magmalakas ang ulan. Mga boss, confine na to yung Toyota Wigo natin. So dadalhin natin sa shop. Narinig nyo naman yung ingay ng makina, so patayin natin kung i-start pa. Di ba? Wala na, engine knocking na. Dali na naman sa tag-ulan. Ay, grabe. Kahit tayo na magdala nito? Pwede naman. Kami na magdala nito, sir? O Si Sir na. Anak niyo po yung kachat ko, sir? Oo. Dapat na natin yung ganyan na lang yan. Ganyan na lang. Saan yung anak? Ma'am! Wala. Biktima tong Wigo mo. Oo. Tama na ng tunog. Nangyari niya, napasukan ng tubig yung air cleaner. Nakahigop siya. Nung pagbukas namin kanina, may mga tubig. Pinakita ko kay sir. Sabi ko, sir, sana lang hindi maingay yung makina pag paandar natin ito. Eh, nangyari nga. Yung os... ano yun, ma'am? Maingay na nga. Mga boss, dinig nyo yung ano, yung andar ng Toyota Wigo natin, napaandar naman pero wala na, huli na. Gwapo man na yung ganyan. Gwapo. Ngayon yung mga Gwapo man na idol na? wala na. Huli na ang lahat sa ating Toyota Wigo. Yan, ganyan pagka stuck yung air cleaner tapos hindi maganda yung gasket ng air cleaner. Yan, pinapasok po yung ano, yung throttle body natin ng tubig. Kung naririnig nyo yung engine knocking, sobrang lakas na.